Ganon din sa mundo ng mga hayop. Pag buhay ay nalagay sa peligro, mas okay kung may katropa ka tumutulong sa iyo. Sino bang babae? Paano nag-uusap-usap ang mga hayop para lumalim ang kanilang samahan? Walang tatalo sa pamilya o barkada na naniniwala sa kasabihang all for one na Madagascar. Dito, may mga eksperto sa pagkakaroon ng matitibay na ugnayan dahil para sa kanila, lahat nadadaan sa usapan. Ang mga Indris, humihiyaw sila para ipaalam kung ano ang teritoryo nila at para makipagmarites sa mga kamag-anak. Sa lahat ng lemurs, sila ang pinakamalaki. Abot 10 kilo ang timbang. Makananay ang lipunan ng Indris. Pamilya sila kung magsama. At dahil kahati nila sa teritoryo ang ibang mag-anak, mas ligtas sila. Malaking bagay rin na nakakapag-usap sila gamit ang tunog. Pag may isang pamilya na umandar ang radar, titimbrehan na nila ang iba. Parang choir ba? O baka naman mga sirena ng ambulansya. Mapipick up agad ng ibang kamag-anak ang babala. Kaya alam ng lahat na may panganib, pati ang mga bata alerto. Ayaw nila sa mga ahas, kaya mabuti pang lumayo muna, baka mapahamak pa. Para sa mga Indris, communication is the key to a good relationship. Kahit ang usapan nila ay dinadaan sa sigawan. Halos ang mga puno dahil sa mga sunog na karamihan ay kagagawa ng tao. Kalmado naman sa baba ng kubatan. Pero sa gawing itaas, may mga nag-iingay. Tropa-tropa kung mabuhay ang metallic starlings para silang mga hippie noong 60s at 70s. Mahilig magsama-sama kahit na hindi magkakakilala. Namumugad sila sa mga sanga. Sa pinaka sa mga hippies ay mahilig silang gumamit ng mga natural na bagay mula sa kalikasan gaya ng mga produkto ng mga halaman para makagawa ng matitibay na pugad. Ang lakas kasi ng hangin dito sa Australia. At pagdating sa paghahabi, ibang level nila, walang katulad. Sa mundo ng mga hayop, ito na ang pinakamatataas na kindergarten. Siyempre, pag maraming estudyante, sobrang ingay. Masakit sa tenga ng mga nakatatandang ibon. Pero teka, naawa yata mga nanay. Nakisabay sa sigawan. Kukulitin nila mga mister na maghanap na makakain. Dahil sa walang humpay na ingay, nauubos na ang pasensya ng mga tatay. Kaya tuloy, nagkainitan na. Ang nag-iisang paraan para mapasarap ang mga tukal mga inakay ay pasakan ang mga ito ng prutas na sobrang hinog at malinamnam. Pero nakakapagod din ang panay na pagkampay ng pakpak. Malaking bagay ang sama-samang pakikipabuhay para sa metallic starlings. Pag namatay ang isang magulang, sasaluhin ng ibang adults ang pagpapalaki ng anak niya, kaya walang napapatayaan sa gutom. Kaya naman ang lalim tuloy ng samahan nitong mga inakay hanggang sa paglaki. Sama-sama rin silang mag-migrate sa New Guinea para matakasan ang lamig. Sa murang edad, natututuhan nilang mas matibay ang puwersa pag nagkakaisa. Balang araw sila ang mag-aaring halimaw dito sa Amerika, pero hindi pa ngayon. Habang bagong pisa, hindi pa sila nakakatakot kung hindi nakakatakyod. Madali rin sa nila ay ang magsama-sama. Sa laki at lakas ng mga karibal nila, wala silang laban. Pero minsan, tsambahan din.
Gutom itong batang green anaconda. Hindi hamak na mas malaki kaysa sa ibang ahas. At unti-unti na siyang lumalapit sa bahay ng mga baby buhaya. Gamit niya ang dila para maamoy ang hangin. Kaya mabilis niyang malaman kung nasaan ang magkakapatid na buhaya. Kung nag-iisa, walang depensa ang sanggol na buhaya sa anaconda. Pero ibang usapan na pag may mga kasama. Kahit mukha silang bumot at lampa, hindi basta-basta susuko ang anumang buhay. Ang ating mga kapatid ay ang mga una nating kaibigan. Walang iwanan, Texman. Malakamel at mabilis tumakbo. Tulong. Bumaba pa tayo sa timog ng American continent, sa medyo disyertong kalupaan ng Argentinian Patagonia, tahanan ng mga walang kapaguran na guanacos. Malakabel sila at nagsasama sa maliliit na tropa ang isang lalaki at marami niyang asawa. Tulungan sila sa pagpapalaki ng mga bata na kung tawagin ay chulengos. Pag may mga bagong bata, parang 24 hours na daycare ang buhay pamilya rito. At maniwala kayo, hindi nag-aaway ang mga nanay. Tulungan silang lahat sa pagbabantay. Ang sabi nga, kaputin mong likod ko, akong bahalang kumamot sa'yo. Dahil sa pagtutulungan, napipigilan nila ang paglusob ng mga kalaban gaya ng kulpeo o Andean fox. At minsan may respak pang kaibigan, mga Ñandues o Reyes. Magkakapitbahay sila ng mga guanaco. Gaya ng ibang bata, gustong-gusto ng chulengos makipaglaro sa mga bagong kaibigan. Okay lang, nakatutok naman ang mga nanay nila. Kailangang hindi magpadala ang chulengos sa larong habulan at hulihan. Alam ng mga nanay na kuminsan, importante ring may pagitan kayo ng iyong kaibigan. Sa hanay ng mammals, malinaw na may nakatataas at nakabababa sa grupo ng magkakaibigan. Pagdating sa guanacos, mas angat ang mas matulit. Kaya pag nagpinata na ang mga lalaking guanaco, uso na ang habulan. Maigi nang malaman kung sino ang dapat hangaan. Umaabot ng 60 kilometers per hour ang pinakamabilis sa kanila. Ang pagtakbo, nakakatulong sa kanilang buhay panlipunan, pati na sa kaligtasan. Kasi napakakonti ng lugar kung saan sila pwedeng magtago nito. Kaya naanin nila sa pabilisan. Yung pinakamaliksi, magiging alpha male o hari kalamunan. At pag nangyari yun, palalayasin na niya ang ibang kalalakihan. Maghanap daw sila ng sariling kaharian. Ganon pa rin ang kwento. Pag may nag-asawa na, tigil na muna ang pakikibarkada. Maong daigdig, alam ng mga hayop na mahalaga ang pakikipagkaibigan para ang mga anak at apo ay mas maalagaan. Pero may mga iba pa palang benepisyo ang bayanihan. Mas madali rin makahanap na makakain kapag may mga respa ka sa tabi, lalo na kung ang puntirya nyo ay yung mga masusustansya pero mailap na tutubi sa mga tuyong gubat sa may Andes. Sa ngayon ay kulang ang tubig kaya napipilitan ang mga tutubi na tumampay sa mangilang-ilang mga ilog na umaagos pa. Magandang balita ito para sa gutom na tropa ng mga isdang Cascafe. Sama-sama kong lumangoy ang mga Cascafe sa Andean River Basins sa mga bundok ng Peru at Ecuador.
ang talas ng mata nila. Kita agad ang mga tutubi at iba pang kulisap na magiging saksi sa nakaaaliw na eksena. Mala circus. Ang drum roll muna. At eto na. Napapalibutan na sila ng mga isda. Halos imposible nang makatakas sa mga tutubi. Dahil mga acrobat sa flying trapeze, paris-paris at grupo-grupo kung magtrabaho ang mga isda. Kaya kung may tutubi na makawala sa isang isda, patay naman ito sa kapares ng Cascafe. Yun lang, kulang pa sa practice sa mga batang isda. Pero hindi sa tiyaga, hindi ganun kadali para sa kanila pero sagana naman sa pagkain nito. Ang the best dito, yung pagtalon sa tuwa ng magkakaibigan. Nabusog ka na, nakapag-banding ka pa. Sama-sama kong mag-hunting ang Cascafes para mas malaki ang tsansang makapangisda.